ngalan ng kabuhayan, hindi kumalamang sikmura, ilang grupo ng mga tsuper at operator na pilitan raw magbuo ng korporasyon at pasukin ang consolidation program. Kasunod naman ang pagpapawid ng deadline para sa PUVMP, iginiit ng ilang transport groups na hindi sila lumalaban sa gobyerno. Sa halip, sadyang mayroon daw mali sa polisiya ng modernisasyon. May balitang ito si Kim Salinas. Hirap kasing umano na ngayon sa gobyerno eh. Susuway ka, hindi ka dadalo sa Agos, ikaw mga jeepney driver operator din na aptuhan pag gano'n. Mahigit 2.5 dekadang driver operator ang 46 anyos na si Mang Rico, pero dahil sa takot na mawalan ng hanap buhay, biglaan silang nagbuo ng korporasyon ng kanilang samahan, alinsunod sa rekisitong consolidation para sa modernization program. Nung una talaga ayaw namin dahil ayaw namin ang masasakyan namin. Ngayon, sabi nila na pag nagpa-consolidate ka, pwede kang kabiyahe. Sa ngayon, nakapagsumiti na rin sila ng kaulang dokumento sa Securities Exchange Commission ng nilang bagong samahan na Tambucho Transport Corporation. Agam-agam lang talaga nila, baka hindi nila kaninang buwan ng hulog para sa modern jeep. Ganito din ang karanasan ni Mang Emilio. Sa totoo lang, labag talaga eh. Kaso wala akong magagawa. Nag-iisa lang ako, nag-ilang yung unit ko. Kailangan sumama ako na nakakarami. Kung sumama tapos mabitin naman ako, anong mangyayari doon sa sasakyan ko? Anong mangyayari sa ikabubuhay pamilya ko? Bagamat diskumpiyado siya kung makakabayad sila sa modern jeep na kukunin nila dahil ang ruta nila ay minimum fare lamang ang pasahe. Dagdag paan niya ang kakompetensya sa kanilang biyahe. May kalaban pa kami nilagay nila na mga bus. Ubos na yung masayaro namin. Mayroon pang angkas, may move-it. Ano pa? May tricycle. Ang natitira na lang sa amin, mumo. Kahapon, matapos ang kaliwatkan ng tigil pasada at protesta ng hanay ng mga jeep, nakinig ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. at inextend na hanggang katapusan ng Abril ang deadline ng consolidation. Pero para sa ilan, hiling sana nila ibalik sa dati ang kanilang prangkisa. Sa mga 5 taon man lang, ganun. Kung sakali mang magalit, makakapag-ipon na kami noon. Patuloy na iginigiit ngayon ng transport group na Manibela na hindi sila kontra sa proyekto ng gobyerno, sadyang may lilamang anila sa pulisiya ng PUVMP. Maraming paraan na makapag-modernize tayo, hindi tayo lumalan sa gobyerno, lumalaban tayo sa muling pulisiya nito. Sana ay masusing pag-aralan ni Pangulong BBM. Sana ibaguran niya yung 2017-011 at mga paghanap buhay ng maayos ang ating mga driver at mga operator at makapagserbisyo sa mas malapat na mga mamamayan. Ginarantiya naman ni House Speaker Martin Romualdez na isa siya ng mga jeepney driver at operator sa kanilang hinaing sa kanilang sektor. Gagawa ng paraan o hahanang solution or options. Unang-una sa mga kaindi natin dito sa Sarao at sa Francisco Motors na alam ko gusto din nila mag-offer ng options ng mas maganda, kay mas mura at mas affordable. Susuportahan po natin sila. Mismong si Speak ay ayaw mawala ang itsura ng orihinal na imahe ng jeepney ng Pinas, kaya pangako niya ngayon. At asahan ninyo na habang meron kayong konting challenges dito, na merong dislokasyon dito sa ating pagtatrabaho, meron tayong mga ayuda, di ba? Yung mga AICS, mga tupad, lahat ng may tutulong natin, mga social assistance para hindi kayo mahihirapan. Sa kabila naman ng panawagang ibaso ng consolidation, ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, sagad at huling extension na ang April 30 na deadline para sa naturang programa. Sa Balitang A to Z, Kim Salinas.